Ayan po mga kabida, meron na pong na-file na petisyon dyan ho sa Korte Suprema para i-compel po itong Senate to convert itself into an impeachment court. Ano? Actually, na-file po ito the other day lang po ng isang abogado. Yan po yung pag-uusapan po natin at kung ano yung magiging pros and cons po dito mga kabida. No? Pag madaliin po itong impeachment trial po laban po kay Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, isang magandang hapon po sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Ito, isang abogado po ang nag-file po ng petition for mandamos. Itong si Attorney Catalino Generillo Jr. Nag-file po siya ng petition for mandamos dyan ho sa Korte Suprema para ho i-compel po itong mga senador po natin na, hoy, balik na kayo, mag-convene na kayo bilang impeachment court. Okay? Ang ginamit po niyang argumento ho dito mga kabida, ito hong isang provision po ng saligang batas. Okay? Argument that the Senate has the inescapable constitutional duty to immediately constitute itself into an impeachment court and start the trial. Ayan. So may provision kasi sa saligang batas na kapag natanggap na po ng Senado ito hong verified complaints, okay, na isinabmit po ng House of Representatives, kailangan agad-agad mag-umpisa na po itong Senate as an impeachment court. Okay? Pero ang problema ho dito mga kabida, sa isa pong pahayag ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Adolf Acuna, hanggang ngayon po, wala pa pong jurisdiction po itong Senate. In fact, wala pa pong jurisdiction ang Senate according to Justice Acuna. Bakit? Kahit lang po mag-take out lang, kahit isa lang po sa kanila or itong Senate President mismo, hindi ho nagawa. Wala pa pong jurisdiction ang Senate dahil ho dyan. Not necessarily, according to Justice Acuna mga kabida, nasa lahat po sila, itong lahat na members ng 19th Congress ang mag-take oath. Kahit isa lang po, kahit itong Senate President, si Senate President Chis Escudero lang po yung mag-take oath, sapat na yon. Kasi unang-una, si Senate President Escudero po ay magtatapos yung kanyang termino sa 2028 pa. Ang sabi po ni Justice Acuna na pwede ho na mag-take oath po itong si Senate President ngayon o di kaya pagbalik ho niya sa June 2, then yung trial ay mag-umpisa sa susunod na Congress, sa susunod na Senate, most likely sa July, Pwede yon, walang problema yun. Kasi yung term po ni Senate President Escudero ay sa 2028 pa po magtapos, meaning may continuity. Okay, ang problema po ngayon, wala pa po wala ho tayong pag-usapan na impeachment as of now because the Senate has no jurisdiction yet despite they receive the articles of impeachment. Yan po yung sabi po ni Justice Adolf Acuna, po, mga kabida. So, yun po yung petition ni Attorney Generillo sa Korte Suprema to direct the Senate to convene, okay, itself into an impeachment court as soon as possible. Kasi yun yung nakalagay sa saligang batas, forthwith. Pag sinabi pong forthwith, mga kabida, kailangan agad-agad, immediately. Ang problema, meron pong balakid, Ang sabi po ni Justice Acuna mga kabida, pwede lang yan kung wala hong unreasonable delay. Ang problema, meron pong reasonable delay. Ano po itong reasonable delay? Itong eleksyon. Nataon kasi yung eleksyon sa impeachment ni VP Sara, Hindi po pwede mga kabida na ito pong mga senador po natin, lalong-lalo na po itong mga re-electionists, ay hindi na lang po mangangampanya dahil ho dito, Karapatan din nila yon, na mangangampanya bilang re-electionist. Okay? Para sa 2025 midterm election, Kailangan nila yon na lumabas, kaya mayroon break, 'di ba? Mayroon pong 4 months break itong kongresong ito, Dahil ho dito sa election. So, sabi po ni Acuna, pwede hong hindi babalik itong mga Senado o itong mga senador po natin for that impeachment as of now kasi may 4 months break Siguro pwede sa pagbalik na po nila sa June 2, after the 4 months break.
Yun yung problema po ngayon. Ang tanong po ngayon mga kabida, kaya bang i-compel ng Korte Suprema yung mga senador na from the break, babalik sa Senado in order to convert the Senate into an impeachment court at gagawin na po nila yung kanilang constitutional duty, okay, to try the Vice President sa kabila ng kanilang karapatan na mga ngampanya, diba? Mawawala yung karapatan po nila dyan to campaign, to conduct a campaign during the election campaign, ano? Dahil ho dito sa pag-compel po sa kanila, no? Pero ito lang yung opinion ko, mga kabida. So I don't know kung paano i-resolve po ito ng Korte Suprema. At saka pangalawa, ito pa, may pros and cons dito ano? Kung gagawin po itong impeachment ngayon, bago magtapos ang 19th Congress, most likely, papabor po ito kay VP Sara. Why? Kasi ho, karamihan ng mga membro ng Senate ngayon, hindi not exactly pro Sara, but some of them are friendly to Sara, no? In fact, sa listahan po ni Jarius Bondok, mga kabida, meron na pong siyam. Okay? Sa listahan ko, may nadagdag akong at least 3. Okay? 3 senators. So, isum up po natin yung 9 plus 3, may 12 senators. Remember, ang kailangan pong number of votes para ho ma-acquit po itong si Sara Duterte, mga kabida, ay 9. 9 votes lang po, no? Okay? While yung conviction nasa 16 votes. So, kung gagawin po itong impeachment trial ngayon, malamang baka papabor po ito kay VP Sara. Unlike kung gagawin po yung trial, the next Congress or the next Senate, medyo mahihirapan na po dito si Sara Duterte. Why? Kasi may mga madadagdag Sino yung mga madadagdag ho dito na hindi ho kabilang sa 19th Congress, mga kabida? Possibly kung magpagbabatayan po natin yung survey, andyan na po si Pacquiao, andyan na po itong si Panfilo Lacson, andyan na po itong si former Senate President Tito Soto, ano? Okay? Itong tatlo ay nasa kabila, nasa Bagong Pilipinas Late. And most likely, ito po ay papabor against VP Sara. Okay? Ito po ay boboto against VP Sara, no? Okay? So, yun po yung pros and cons. Kung gagawin po ngayon, before magtapos po itong 19th Congress, papabor po ito kay Sara. Pero kung gagawin yung Senate impeachment po, mga kabida, or Sara impeachment po, after the 19th Congress, most likely, may hirapan po dito si Vice President Sara Duterte.